Pull up a chair. Drinks poured. Let's talk. Hi guys! Welcome back to our channel. I'm Mon. I'm Karen. And this is Chika and Sangria. So for today's episode, pag-uusapan natin ang biggest celebration in the Philippines. Valentine's. Yun yung Christmas. Yes. Christmas season na! So, Yes! ano yung Merry mga, Christmas, guys! Thank you Yun for ang subscribing. forward, Pamasko niyo sa amin. Oo nga eh. Pero ikaw, uuwi ka sa Philippines ka mag-celebrate ng Yes. Christmas. Actually, tinatry ko na every year sa Pilipinas talaga ako Pasko. Ikaw, kailan yung last Bago ako celebration? mag-migrate sa Sweden, so 2017. Tagal Yung na. last. Lahat, as in yun na yung last. Yun yung last. Yun na yung last. And lagi ko iniisip na, do I want to celebrate Christmas in the Philippines? Pero hindi ako masyadong... Talaga? Hindi ka big on Christmas sa Pinas? Hindi. Siguro Ako naman, nami-miss oo. ko lang yung Christmas spirits, pero not so much para umuwi ako. Ako At naman, season. kaya ako umuwi kasi parang yun yung time ko na parang bakasyon dito. So, lesser yung workload. Tapos, time with family. Ako naman, gusto ko yung Pasko sa Pinas. Philippines. Oo. Although maganda rin dito yung Pasko, like yung mga Christmas market. Totoo. Di ba? Ano yung mga experiences mo sa Philippines na that make you come back? Yung vibe. Yung Yung vibes. overall vibe ng Pasko. Kasi parang sa atin, hindi siya parang araw lang na, unlike dito na, okay, Christmas. Hindi naman kasi big on Christmas din dito sa Spain. Hindi ko sure sa Sweden. Pero sa atin, parang simula September, parang sineselebrate natin agad yung Christmas season. So parang Filipino Christmas hits differently. Kasi parang season talaga siya, parang ilang months, from September to sabi mo ng January, ganun. Yun. Tapos yung mga Filipino traditions natin, yun, siguro yun. Tsaka yung spending time with family and friends. Totoo. Kasi yung sa Philippines pa lang, pag September, basta pag start na ng Burr months. Lumalabas sa CN. Oo. Talagang may Christmas songs na, ganyan. Tapos, siguro, from 2018 hanggang nung nasa Sweden, talaga excited ako pag Christmas season kasi doon ko nakikita yung difference na, oh my gosh, waiting for the first snow, tapos yung weather, and then, meron kasing tradition sa Sweden na meron silang nilalabas na Advent candles. Kasi, di ba, sobrang dilim nga sa Sweden, especially during winter. So, ang ginagawa ng mga tao doon, meron silang Advent candle na nilalagay sa may windowsill. Tapos, every week before Christmas, ilalight nila yon. And then, makikita mo yung mga bahay sa labas. Lahat sila may ilaw na ganun. So, sobrang na-appreciate ko siya. And then, naisip ko rin at the same time sa Philippines na hearing the Christmas songs, tapos sobrang excited yung mga tao. So I guess yun din yung mga yun yung mga namimiss ko na Christmas spirits as a Filipino din. So nagpapatugtog na ako sa bahay ng Christmas songs. Ayan, saya. Actually, nakaka-good vibes yun. Tsaka parang medyo nakakasenti siya for me na makarinig ng mga Christmas songs. Tsaka parang sa akin, pag Pasko, sobrang happy ng vibe. Like parang ewan ko, basta Happy iba. lahat. Oo, iba talaga well, kahit nandito naman, ganun din yung vibe sa akin ng Pasko. Pero ano yung mga nami-miss mo sa Filipino Christmas? Filipino Christmas. Like yung mga simbang gabay, nagaganon ka ba? Hindi. Sorry. Okay, sige, Yung mga pagkain. Papagkain. Yung mga bibingka, puto bumbong, ganyan. Oh my gosh, namimiss ko na yun. Tapos yung mga yung mga decorations, sa September pa lang, makikita mo grabe yung bongga. decorations ng mga tao. As in, buong bahay nila may pang Christmas Tsaka, decor. Yung mga rin natin, roads. Ay, diba? oo. Maraming Christmas. Well-lit talaga, lalo na yung Makati, BGC. Hindi ko sure kung pati BGC. Pero anyway, basta sa Pilipinas, sa mga malalaking parol. Oo. Yun. Excited ka na? Excited Celebrate na. Christmas in the Philippines. Oo. Yung Noche Buena, namimiss mo. Maraming Sakto pagkain. lang din. Kasi, siguro yung sa memories ko din, parang the past few years, yung nga kasi, di ba, may site si Dad. So, parang yung Noche Buena namin, medyo tamed version na siya. Pero yung core memory ko noon,
yung gathering with the entire family, pati yung extended family. Tapos pinaka-naalala ko yung kapag ka tatago ng mga pera, and then nahanapin mo siya sa Ano bahay. Ay, may ganun? Oo, alam ko Christmas celebration siya or New Year ba yun? Tapos yung may mga nagpapamigay, may nagtatapon ng coins sa bahay oo, nyo. yung coins, oo, totoo. Oo, yun. So, yun yung core memory ko. Tapos yung sa Noche Buena, alam ko mas important sa atin Noche Buena kaysa Christmas, di ba? I mean, yung Christmas Day. Oo, yun. Medyo nag-shift siya sa akin kasi sa Sweden, mas important yung Christmas Day. Ito ba? Dito, Noche Buena parang hindi rin ba? masyado important. Ang important dito, Three Kings, yung January, Ay, January. 6. Oo. Kaya hindi, ewan ko, baka kaya rin gusto kong nagpapasko sa Pilipinas kasi hindi naman sila sobrang festive dito. Talaga? Partida, ay may mga Christmas lights sila. Oo, pero ewan ko, for me lang yun iba. Ah, Bato. iba. Pero kasi panggabi ka ba? Hindi. Depende, ate. Pero hindi ko naman complete yun eh. Ilan ba dapat? 16? Yun ba yun? Hindi ko din hindi ko Ibang alam. gabi. Hindi masyado kasi ano siya eh. Kailangan mo siyang consistently gawin for X days. 9 days ba? Guys, comment below kung ano. Oo, Hindi let namin us know. alam. Hindi namin alam. Tsaka ano? Aga kasi. Oo nga eh. Ano ba? Yung Christmas party! Christmas party! Ayan! Yung company Christmas party! Oh, so Yan ang miss ko. Yun ang mga Grabe. gusto ko. Tsaka yung mga exchange gift. Mga saya-saya. Nagpe-perform kasi kami dati. Yes. Charot. Tala. Oo. Guys, gusto nyo ba makita yung tala ko dati? 2020. Pero syempre hindi nyo makikita. Ayun, yung mga Christmas party. Tapos yung exchange gift. Oo, Very tama. big siya sa atin. Kasi nga, biggest celebration nga of the year sa Philippines or for Filipinos yung Christmas. So, kasi gift of giving, ay, day of giving, ano ba? Ano ba? Gift-giving season. Gift-giving season. Tapos, talagang lahat ng mga naiisip mo specifically to that person, bibili mo yung mga gifts nila. So, sobrang Karen, baka naman. sobrang common yung ang dami mong gifts na na-receive, and then yung Christmas salubong. Ay, oo, yun din. Oo. Alam ko ba, sa atin siya common, no? Hindi dito. Parang hindi, Hindi, parang no? hindi nga dito. Oo, isa siya sa mga practices din na namimiss ko. Yung gigising ka hanggang 12 and then sabay-sabay kayong sisigaw na, Merry Christmas! Merry Christmas! Oo, totoo. Pati New Year, ganun din. Ako tumatalon yung pa mga ako pag New salubong. Year. Hindi mo na ako tumakal. Totoo. Tapos yung mga, since Christmas salubong nga, so kailangan mo magpuyat. So, magkakaraoke kayo, tapos maglalaro kayo with different cousins na rin or members of the family. Parang fiesta, biggest fiesta nga yung Christmas Eve sa atin Totoo. sa Philippines. Tsaka yung kastanya. Sorry, kasi favorite ko yung kastanyas. Excited na ako sa kastanyas, guys. Sobrang ibang level yung kastanyas ng Pilipinas. Pili ko kung may Michelin guide ng Kasi alam mo na. kastanyas. Alam ko. Ang sarap ng kastanyas sa Pilipinas Kaya talaga. pupuntahan. At tapos yung big deal din pala sa, I don't know if it's also similar dito sa Europe, pero sa Philippines or for Filipinos, na if you've been invited to a Filipino Christmas party or Christmas celebration, andun yung feeling na you belong to the family. Ay, oo, totoo. Totoo, sobra. Oo. Di ba? Parang, this relationship is getting serious. Yeah. Ganyan. I belong to this family. Or kahit na yung parang, nagiging part na din kasi ng identity natin, yung Christmas celebration talaga. Tapos, yun yung time na sobrang laki ng expenses din natin. Totoo. Which is kinda good and bad, but at the same time, yun nga, gift-giving season siya. Tapos, sobrang, ang naalala ko pala sa Philippines, lagi kasing madilim, pero pagka bare months, lahat maliwanag. Totoo. As in, sight na sa mata, yung tipong makikita mo yung buong mall, may mga Christmas lights. Totoo. Actually, totoo. Tapos malalaking Christmas tree sa gitna. Oo. True. Agree. So, ramdam na ramdam mo talaga siya pagka magse-celebrate, pagka Christmas season na. And, syempre, makaka-feel ka rin ng homesickness na you're not celebrating it the way you're used to. So, ikaw, excited ka na ba umuwi ng Philippines? Excited ka na mag-celebrate? Oo, super. Parang Sa siya, parang every year, yun yung nilolook forward ko, yung makaka-uwi ako. Kasi ewan ko, iba talaga yung vibe sa akin ng Pasko. Kahit nung mga years na hindi ako nakauwi,
dito ako nag-celebrate ng Christmas. Iba talaga yung vibe pag Pasko in general. Parang sobrang good vibes. Tapos, parang lahat happy. Alam mo yun. Tapos, ewan ko, yun lang. Pero sa'yo, since matagal ka na hindi nakaka-celebrate ng Pasko at New Year sa Pilipinas, ano yung masasabi mong differences? So, paano ba yung naging experience mo sa Sweden? Tsaka so far dito, pag Pasko at tsaka New Year. Kasi mas ramdam ko yung Christmas vibes kapag may snow. Ay, totoo din. Yun yung inaabangan ko before sa Sweden na sana by Christmas, white Christmas siya. So, sobrang excited ako kapag white snow and then May pink snow po ba? Joke. and Joke lang. white Christmas pala, white Christmas. White snow. Kaya pala. Tapos, parang wini-wish namin na, sana mag-snow na during that time para mas ramdam mo yung Christmas. And then, yung mga Christmas markets, kasi di ba, sobrang common siya in Europe, na pag Christmas season, you have to go sa mga Christmas market. So, yun yung tinatry namin na puntahan. So, 2 years ago, nag-Christmas kami sa Switzerland. And then, ang ganda rin nung experience niya. As in, magandang experience sa Christmas market, pero it's so expensive. Pero ito yung mga tipong kasi di ba may mga ranking sa European cities kung saan okay mag-Christmas market. Tapos, yung favorite ko, yung mulled wine. Ay, oo. Ako din. Kasi kasi sobrang lamig eh. Tapos, ang init bigla ng wine. Nung una parang nag-weirdohan ako. Parang, wine na mainit. wine na mainit. Tapos parang, ano yung tawag doon? Blue wine? Sa ano ata yun Mulled wine? Or... Blue wine yung tawag sa... Hindi ko alam kung... Ano ba yung salita na? German. Hindi ko sure kung German yun or Dutch. Pero hindi, mukhang German. Tapos, ang sarap. Kakaiba. Tapos nakaka-happy rin yung Christmas market. Totoo. No? Kahit parang wala naman akong binibili sa mga stalls. Kahit nag-ginaw na ginaw ka, Diyos ko, grabe yun. Ko, totoo nga. Pero maganda rin mag-experience ng Christmas markets din sa iba't ibang cities, lalo na yung mga underrated. Tapos na-try ko rin mag-Christmas market sa Lithuania ata, or Oh my Latvia. God. Hindi ko na Latvia ang dream ko. Latvia, Estonia, Tallinn. Maganda. Tallinn, Estonia. Maganda sa Tallinn, Estonia. Tapos, hindi ko maalala kung sa Latvia or Lithuania yung napuntahan namin na Christmas market. Pero kita mo kasi yung iba't ibang traditions din. So, I guess yun din yung pinaka nagko-compensate ng hindi ko na-feel yung Christmas Christmas in the Philippines. Pero, at the same time, happy ako na I'm able to celebrate different Christmas markets or Christmas season sa iba't ibang city. So, parang balance lang din. Agree. Ako rin, kasi fan din ako ng Christmas market. So, nung mga times na hindi ako, kailan ba? Simula 2018 hanggang 2020, dito ako nagpapasko, plus 2022. So yun, ang sarap ng feeling na makaka-explore ka sa mga iba't ibang Christmas markets. So iba't iba yung vibe kada city, di ba? Tapos dun ka makakakita ng mga, kung ano yung specialty nila. Like, meron mga cities na nakafocus sa grilled cheese, meron iba sausages, di ba? Parang ang saya. Namimiss ko na yung cheese sa sa Switzerland. Ako ang namimiss kong grilled cheese. Hindi ko sure kung Poland yun. Basta merong isang grilled cheese. Ang sarap. Sobrang sarap. Talaga. Pero hindi pa ako nakakapag-Christmas market sa Switzerland. Next year, sa Chica and Sangria. Guys, try natin. makikita niyo yung vlog namin sa Christmas market in Switzerland. Christmas in Switzerland. Totoo. Pero yung difference yung isang difference din pala na napansin ko, yun yung pag nasa bahay ka, sobrang quiet. As in, cozy vibes, sobrang lamig sa labas, and then you're just going to play yung mga live na music. Tapos, may mga marshmallow, hot chocolate na drink. Tapos, journal ka lang, or being intimate lang with your loved ones. Sobrang opposite niya. Okay, sobrang opposite Sa niya. Philippines na talagang lawanan yung maririnig mo. Oo. Pero loud in a good way. Tsaka napansin ko lang kasi dito, parang mas, sabi mo, di ba, parang quiet, ganyan. Parang kalma. Parang lalabas lang kayo kapag gabi, pero after nun pag-uwi nyo, quiet na. Tapos parang pa mag-celebrate ng Eve, or nung actually Christmas Day, parang quiet pa rin.
Sa atin kasi parang celebration talaga siya. All week round ata yun eh. Oo, kasi magno-New Year naman the following week. Oo, Oo. tama. Yun ang difference. And then, sa Sweden kasi, yun yung more on maglo-lunch together with the family. Sa labas. 25th. Oo. Pero hindi siya yung sasalubungin mo talaga. So, sobrang different din ng experiences. And, ayun, yung sa winter. Ang ganda rin kasi ng Winter Wonderland. Wow, Mm, iba yun yung talaga. feels, no? Parang hindi siya apples to apples na mako-compare mo na ganito yung magkaiba ng Magkaiba vibe. Oo. Mm-mm. Kasi parang, for me, nababanggit ko din kay Miguel na hindi ko masyadong ramdam yung Christmas dito kasi wala akong nakikitang snow. And then kahit ngayong pag-change of season lang, na parang, winter na pala, pero Oo. bakit ganito? So parang mindset shift ulit siya and celebrating Christmas in a different way. Pero yung one thing lang na different din dito, maraming fiesta. Fiesta na celebration. Kaya nagulat din ako nung nalaman ko na hindi sila ganun kabig on Christmas, pero grabe sila, ang bongga ng mga Christmas lights dito. And yung Three Kings nga, di ba? Oo, pag 3 Laging Kings may sila. mga Tsaka ang parade. alam ko, 3 Kings sila nagbibigay ng gifts. Sa atin kasi 25th or 1st yata eh. Kaya. Kaya parang first week of January, mas maingay dito. Oo. Three Kings. Na-celebrate namin yon this year. Talaga? Ako ba? Ay, hindi ako. Sinagaan namin yung parade. Kamusta? Pinuntahan namin. Daming tao. Ang daming tao. Pero masaya siyang experience, lalo na baguhan pa lang kami sa Spain. Tapos, nakakagulat lang din kasi talagang inaabangan siya ng mga tao. Oo, tsaka mga bata. Sobrang Oo. excited. Actually, sabi nila yung Three Kings daw mas more for kids. Tsaka ang bongga girl ng mga suot nila, tapos yung presentation talaga. As in, yung buong parade nila, parang if you're new in Spain, talaga siya, must do, you have to do it. You have to see the parade ng Three Kings. So parang mas malaking celebration siya compare sa New Year's. Oo. Even Pasko. Even Pasko, oo. Oo, kasi nag-abang kami ng New Year's dun sa MNAP. Fireworks, tsaka grapes. Oo. Yung grapes, ayun, yung sa grapes. Ay, Bagong oo. tradition dito sa Spain na nalaman ko. Pero hindi nga ganun karami yung tao compared nung Three Kings Parade. As in, sarado yung mga kalsada. Lahat sarado. Pero ako hindi ko alam. Baka kasi hindi masyadong big on Christmas market. Meron naman silang Christmas market dito sa Spain, pero parang hindi siya katulad nung, para mas extravagant yung Christmas markets sa ibang cities sa Europe. For me. Pero masaya rin naman. Ay, ang pinakamasaya, or baka kasi yun yung highlight siguro sa akin ng festive season, yung New Year sa Berlin. Sa Germany. Grabe, parang may concert. Tapos, meron sila yung isang parang, hindi ko na maalala yung name ng place. Grabe, parang siyang party. Parang concert. Hindi pala party, parang concert. May nagpi-play ng music, may nagpa-fireworks, sobrang daming tao. Tapos may mga food stalls. Ang saya nun. Pero I think iba-iba lang kada city rin kung paano sineselebrate. Oo. Yung mga traditions lang din talaga na syempre nakalakihan Oo. natin in the Philippines. Pero at the same time, open din naman sa idea of celebrating it on kung paano sineselebrate ng ibang countries or kung saan ka nakatira ngayon. But still, it would be nice to go home pag Christmas season. Siguro yung pinaka nag-hold back lang din sa akin yung gastos. Magastos nga naman talaga. Tsaka ticket pa lang, girl. Mahal Kaya kapag uwi Pasko. ng pag Christmas season, grabe. I cannot imagine. Kahit na season of giving siya, sana ako naman yung makakatanggap. Oo nga, gusto rin po namin makatanggap. Thank you guys in advance. Thank you guys. Hindi lang yung kami yung magbibigay ng gifts. Pero yun, siguro very ingrained lang din sa Filipino mindset din natin yung love for the family. Kasi may mga gatherings na hanggat merong makakauwi during Christmas season, i-celebrate talaga yung time together. And yun yung nakakamiss din. Oo. Tsaka yung magpabadla kayo ng food. Kanya-kanyang dala ng food, tapos i-celebrate nyo together. Yung mga specialty ng mga Oo. titas. Anong specialty ng Tita A? Dalin mo yan. Tsaka yung uso sa atin yung mga bilog-bilog. Di ba? 12 na bilog ba? 12 ba? Pag Christmas. Oo. So yung mga fruits lang ba? Or lahat? Ano po fruits? Fruits lang, di ba? Fruits na mga bilog. Buko pandan! Oh my gosh! Tsaka fruit salad. I love buko Graham pandan. cake. Masarap din. Ano ba yung mga classic natin? Yung Sa bahay, no?
Leche flan. Leche flan, ah. Buko pandan, leche flan, fruit salad, macaroni salad. Oo, macaroni salad. Tapos yung mga ham. Yung ano, queso de bola. Oo. Di ba? Yun. And sobrang laki ng Christmas celebration sa Philippines na yung mga companies Ay, oo, nagbibigay bongga. ng basket. Totoo. Nagpaparaffle pa ng mga kung ano ng gadgets. Yung mga TV, oh my God. Oo. Pag Christmas Electronics, party, no? cellphone, yung bagong iPhone, bagong Ah. Samsung, basta whatever. Pagalingan ng sayaw lang, ganyan. Guys, gusto nyo ba? Ayun, Yung mga oo, sayaw. sayaw. Nanalo ka ba? Never! Hindi ako swerte sa raffle eh. Ay, hindi. Meron akong isang nanalo akong raffle. Nag-Christmas kami ng parang last year ba yun? O 2 years ago, nag-Christmas kami sa isang hotel. Tapos may raffle sila. Tapos nanalo ko na parang gift certificate na parang worth 10,000. Wow, laki Oo. na. Pero syempre, required kang gamitin yun sa specific establishment. Pero okay na, di ba? Oo, not bad. Oo. Pero yun nga, ikaw dahil matagal ka na hindi nag-celebrate, paano nyo tinatry i-recreate yung home, away from home? Celebrating with friends, mostly. Aww. So, yung early Christmas celebration na mag-overnight, mag-rent kami na Airbnb. Tapos, siguro mga 1 week before Christmas. And then, during the Christmas day, yun yung with your partner na mas intimate na siya na celebration. Tapos, before kami mag-move to Spain, ang ginagawa namin, either magse-celebrate sa bahay ng isa, and then, pag New Year, ibang bahay naman. Pero kami lahat yung Same yung attendees. magkakasama. Oo. Tapos yun, yung Christmas salubong, and then, meron kami yung mga exchange gift din. Ay, Ganyan. So, nice. tinatry namin kung paano yung practice sa Philippines. And then, siguro may sayaw din. Oy! Yung mga just dance. Ilabas mo na yan! Tapos, ano pa ba? And then, ini-incorporate lang din yung mga favorite experiences kung ano yung pwede naming dalhin or i-share with our loved ones. Ganon. Kasi ang Ganda. mahal magpalagay ng decorations, guys. Sorry. Totoo. As much as gusto kong mag-decorate ng buong bahay ko na puro Christmas, I cannot. Oo, may ganyan akong ira dati. Gusto ko sobrang Christmas talaga nung nung Yung bahay. vibes, no? Tapos parang, grabe, ang gastos My nito, gosh. wag na lang. Oo, tapos parang next year naman, hindi naman ito yung vibes na gusto mo, Oo, di ba? gusto mo napapalit. panibagong- Sabi ko, na hindi sustainable to. Okay na yung ano lang. Magkita-kita na. Oo, okay na yun. Tsaka yun nga, feeling ko kahit tinatry naman natin i-recreate yung Pasko, kung paano natin siya na-experience dati sa Pilipinas, iba pa rin naman talaga. Oo, totoo. So, yun, feeling ko i-adapt mo lang din talaga kung ano yung kaya. Tsaka, ano lang din, yung pagka-midnight na. Tatawag sa family. Ay, oo. Pero Yeah. kasi ngayon hindi na makatawag kasi mga tulog na yung mga mothers na. So, ng mga titas of Manila. Hindi na nila kayang mag-stay up late. So, kinabukasan na lang tatawag. Wala na yung mga salubong na Merry Christmas. Oo nga, no? Parang ano na yun. Oo nga, tama. Makakatulog na nga yung mga Oo. Thunders Nations. Oo, nga, kasi pag tama. tinatanong ko sila, Mami, anong gagawin niyo pag Christmas, ganyan. So, magdi-dinner lang sila ng 24 and then hindi na nila kayang salubungin yung Dinner like yung tamang oras ng dinner. tapos celebrate na lang ulit kinabukasan, parang extended na lang. Hindi na kaya ng Katulad katawan. dati, no? Nakakapagod rin naman We're at that talaga. age, Ay, curious ako sa'yo. Yung sa mga experiences mo, tingin mo parang, Ano naman Ano? yan? Ano si teacher, Karen? Oh. ano yung sa experiences mo sa Philippines versus nung sa Spain or outside the Philippines? Ano yung pinaka-memorable for you kung bakit gusto mo pa rin mag-celebrate sa Philippines na lang? Yun nga, parang yun yung time na alam ko hindi mataas yung pressure sa work. Kasi kahit naman hindi ganun ka-big yung mga Europeans sa Christmas. I mean, hindi kasi big natin, Filipinos. Less yung work, tapos marami nagbabakasyon. Tapos yun yung time na matatake advantage ko yung ganun na hindi kami masyadong maraming deadlines na kailangan i-meet or maraming deliverables. Tapos at the same time, festive season. So makakasama yung family, friends, catch up. Ayun. Feeling ko yun. Kasi yun lang din yung parang nagiging moment na sa Philippines, since yung biggest celebration, lahat nagkakaroon ng time. Oo. Kasi parang, imagine kunyari uuwi ako, sabihin mo na June.
ano nangyayari ng June? So, lahat nag-work yun. Parang hindi ka naman, hindi ko minamasama na, syempre nag-work din yung mga tao sa Pilipinas, na hindi sila ganun ka-available para mag-make ng time for you. Kasi parang normal months lang siya. Unlike pag Pasko, lahat talaga, di ba mag-extra mile ka para lumabas, para kitain yung mga tao. Tsaka open yung mga stores. Oo, yun din. Mas late pa. Kasi Oo. nga, talagang nagbibigay ng time for everyone. Tsaka siguro yung overall vibe lang talaga. Tsaka nakaka 5 kilos ako ng kastanyas. Kaya ang taba ko lang. Hindi ako pabalik dito. Yun, yung overall vibe. Ikaw, dahil naman matagal na, ano yung pinaka nami-miss mo? Sa Philippines, ano nga ba? Well, mostly yun sa tao lang. Na siguro kung capable, I would rather have my family travel here. Kesa ako yung uuwi sa Philippines. More on because gusto ko ma-experience naman nila kung ano yung Pasko Christmas dito or sa ibang countries. Like, for example, yung sa snow, gusto ko ma-experience din nila yung snow once in their lifetime or every now and then. Pero, hindi kasi ako masyadong attached. Parang feeling ko same din sa'yo, na hindi rin attached sa location but more on yung mga people na makakasama. Oo, tama. So I guess yun lang din kung bakit parang hindi ako masyadong naho-homesick or nalulungkot na hindi ako makaka-uwi ng Philippines. Siguro nangingibaw din kasi yung gastos ko. Na parang, Magastos rin kasi talaga. Traffic sa Philippines Oo, kasi Pasko na true. naman, ganyan. Kaya ayoko din sigurong umuwi. Yun. Tama. Agree din naman ako dun. Every year ba na umuwi ka sa Philippines, meron kang mga realizations about maturity and then yung feeling na our parents are growing old, our friends are having their own path, ganyan. Pamayak na naman siya, guys. Ba't gano'n? Oo, meron. Actually, feeling ko, mas napansin ko siya lately. Kasi syempre yung grandparents, mafe-feel mo na talagang tumatanda na sila. Yung mga cousins mo, nagkaka-family na. Meanwhile, tapos yung parents din, na parang iba, hindi na sila kasing daming energy nung before. Tapos even sa friends na, yun nga, may mga families na rin, ganyan. Oo, may ganun. Ikaw? Meron din naman na, syempre, limited lang din naman yung time nung mga tao. And siguro, parang naglilinger lang din ako sa memories na gusto ko i-share. Or yung mga moments din na gusto ko ma-experience nila kasi na-experience ko siya na parang I want them to experience it ng outside the Philippines. Siguro, yun. Kaya parang malungkot din yung idea na they're growing old, and then iba na yung memories natin back when we were younger. Oo. Na sobrang wild talaga, na lahat may energy, lahat may pera. Tsaka even tayo. Feeling ko yung energy natin, diba? bumaba na nga rin eh. Oo. Naalala ko noon na parang sobrang excited ako kasi may mga gifts ako under the Christmas tree. Tapos parang now that I'm earning my own money and may mga responsibilities na parang, oh my God, how did my parents make it possible na magbibigay ng gifts. Parang ngayon, masaya na ako na magbigay ako ng gifts sa sarili ko ng okay lang, ito simple lang. Simple lang. Yun. So I guess Christmas isn't really the place or yung noise din na nasa paligid natin. So yun yung mga feelings din na na-recreate natin, yung mga people na we're surrounded with. Tinatawagan natin na Merry Christmas. Tapos na parang exciting din na biglang may mga mag-message sa'yo na hindi mo naman nakakausap. Tapos papatiin ka. During the year. Biglang naalala ka niya. Tapos, additional memory din na nakikreate natin or that we are carrying. Kayo guys, regardless kung nakatira kayo abroad or still living in the Philippines or living in the Philippines, ano yung mga Filipino traditions and ano yung mga ganap natin sa Philippines na gusto nyo i-keep and kinikip nyo pa rin. Comment below! So I hope that you guys enjoyed this episode and thank you for watching. See you on our next episode. Bye!